Ako po ay masaya ngayong Sabado dahil nandito ang aking mga kaibigan. Nandito si Kuya Jun, si Sir Ael, Mrs. Ma'am, ang mga fellow workers sa mission field. Okay, tingnan natin yung mga ito. Dito ang aking estudyante sa computer science department. Dito ang mga galing sa kulungan, prison ministry. And dito po ang mga kapatid natin, ang ating nag-aalaga sa church. Dito ang kanyang Jun, welcome po. Sino po ang mga taga dito na nakikita ko tatay? Salamat. Okay. Sabat po. Parents po ni Jerome. Kayo po ang parents ni Jerome. Saka hindi ko pa po kilala yung iba. Pero ako po ay natutuwa dahil sa dami-dami na napag-aralan natin kaninang umaga, madadagdagan pa. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay let's pray. Tayo, friends. Our Father which art in heaven, we come to you this Sabbath hour, Lord. Please be with us as we study your word. Give us wisdom and understanding, Lord, for your word, so that we can apply it in our lives. Our Father, please bless my speech, my tone, my emphasis, and my way of thinking this hour, so that I can represent you properly, so that your flock can see you more, Lord, can understand the Bible more, and can know your will, Lord, so that these people whom you died to save can have a clear view of you and what you want us to do. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' holy name we pray. Amen. Ang gagawin po natin ngayong umaga ay of course, yung ating pong favorite fundamental beliefs. Papasadahan natin ng kaunti. Tapos pupunta po ako sa chapter na A Work for the Church, 7 Testimonies. And then pupunta po tayo sa book na Christian Service, second to the last chapter na pangalan ay Assurance of Success. And yun po ang ating gagawin ngayong umaga. Anong oras na? 11:24. No problem. Yung sinasabi po kanina ni Pastor, ni Brother Josh, sabi ni Pastor Ted Wilson, nag-appeal po siya sa buong World Church na mag-prayer and fasting on December 1, ayun ba yun? Para sa ating mga yung nakulong na pastor natin, na director ng ating union yata o conference and mission doon sa isang bansa. Nakasama niya sa kulungan, nakulong din yung isang layman na businessman din. So yun ang appeal ng ating World Church President. So kung tayo lumampas, ng kaunti, pero sa inyo yan. Ito po ay appeal. So para po tayo masigurado kung tayo Adventist pa talaga, ito po ang ginagawa ko every time na mag-start ako ng message, lalo na pag our worship, para po ma-refresh tayo sa ating mga beliefs. So, lahat po tayo naniniwala sa Holy Scriptures. Ito po ay download ko lang sa ating church website. Oh, parang malinaw. Okay. Ito po ay galing sa ating church website, adventist.org. And ang ating pong belief ay Holy Scriptures dahil po sabi sa 2 Peter 1:20 ay yan, the Scripture came not by the will of man, but God spake as they were moved by the Holy Ghost. So the Holy Scriptures, all the New Testament, and I am very happy po that our church, ang ating simbahan ay nakabase sa Holy Scriptures. Merong mga discussion
pag merong bagong theology na nakukuha sa ibang church, o nakita nila, siguro kailangan natin ng organization, ano palagay niyo sa doctrine na to galing sa kabilang church, sa baptism, by grace, salvation by grace. Ang ating pong simbahan ay nakabase sa Bible. Bago sila mag-entertain ng kahit anong theology, sabihin natin, hanapin natin sa Bible. Hanapin natin sa Bible. Pag wala sa Bible, ewan, hindi natin pwedeng suportahan, lalo na pag-kontra sa Bible. So, ako ay natutuwa ng ating mga officers sa GC ay gumawa ng isang tinatawag na biblical research. At nandun yung ating ibang mga kaibigan na ang full-time ginagawa ay mag-research sa Bible. Kaya po, kung may mga bagong idea, talagang pinapadala niya sa Bible. And I'm very comforted pag nakita ko ito, katulad ng isang issue ngayon tungkol sa baptism. Ordination. Ano to? Malaking discussion na sa aling church, women ordination. And nandun kami sa Ayas last ilang weeks ago, 3 weeks ago, 4 weeks ago. And sabi niya ating si Dr. Clinton Wallen of the DRI, Associate Director of the DRI, sabi niya ito ang ginagawa ng ating church sa women's ordination. Magkakaroon tayo ng study, may committee ng study committee, lampas 100 na theologians from all the divisions represented. Sama China, Germany, lahat. Asia, siyempre dito. 100 theologians, 25% are women. Tapos yung ordination study na yun ay mag-i-study. Hindi sila mag-i-decide. Kasi study lang sila. Sila mag-i-study dahil yan ang trabaho ng study committee, mag-study. Titignan nila sa Bible kung anong definition ng ordination. And so on and so on. Tapos gagawa sila ng paper na output. So itong mga theologian natin, yung mga scholar ng simbahan, ay mag-aaral sa Bible kung ano ba talaga gusto ng Diyos. Kasi ang gusto natin ang gawin ay yung gusto ng Diyos gawin. Right? Feeling safe tayo doon. We feel safe about that because our people are studying God's Word. Tapos ang gagawin nila, pagkatapos ng 1 year ng pag-aaral ng banal na kasulatan, lahat ng pwede pag-aaralan, gagawa sila ng statement. Ito ang aming napag-aaralan, ito ang mga hindi, mga mali, ito yung mga tama, ito ang affirmations at saka negations. So, pagkatapos po nun, i-recommend yun sa ating church. Leaders, ADCOM, EXECOM, etc. Dahil ang mga leaders natin ang responsible sa pag-decide. Dahil sila ang may responsibility, sila ang mag-decide. So, ako'y napakasaya dahil ang simbahan natin ay hindi basta-basta gumagawa ng desisyon ng parang democratic, ng paramihan, ng taas ng kamay. Hindi, tayo ay nag-aaral. Sinahanap natin sa Bible at pag na-prove natin na nandiyan sa Bible, sustainable by the Holy Scriptures, yun, na-prove natin at ginagawa natin. So, Holy Scriptures po napakahalaga kasi sabi, heaven and earth will pass away. Yung mga binibidyo namin nila Kuya Jun at nila Sir, yung mga sakyan natin, yung church will pass away, but the Holy Scriptures will not stay. And naniniwala tayo sa Trinity. By the way, ginawa ko po itong Dr. Jerome. Ako po ay computer science teacher. And nagkukuting-ting kami nila Jerome ng mga, lagyan namin ko ng mga pop-ups. So, hindi na kailangan buklatin masyado. Pag ganyan yun. The word is a lamp unto my life, unto my feet, a lamp unto my path. Every word of God is pure. So, nandiyan yung mga verses na pinagbabasehan natin ang ating fundamental beliefs. Our next belief is Trinity. Dahil, sabi sa Bible, the Bible is giving hints and clues that there are three, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Also, we believe in creation, literal 6-day creation. Dahil sabi sa Genesis, and there was evening, and there was morning, the first day. There was evening, and there was morning, the second day. Dahil, in the last days, meron mga taong mag-isip na yung days na ay tig 1,000 years daw. So, may evening and morning. Yung first day, may evening and morning. May evening and morning. Ibig sabihin, literal days. And also, we have the nature of man. Of course, we were made in the image of God. Sabi sa Genesis 1:26,
2:7, and we are fallen, but God is restored in man the lost image. And then, meron din tayong great controversy na lahat ng bagay, may nababasa ako kahapon. Sabi ng Ellen G. White, kung nakikita lang natin, yung sa mga sinasabi ko kanina mga na, hindi natin talaga nakikita ang buong great controversy. Hindi natin nakikita. Kaya pag sabi ng general natin na si Jesus Christ, ito ang gawin mo, ito talaga ang gagawin mo. Kahit hindi mo maintindihan lahat mga kapatid ng nangyayari. Kasi hindi natin nakikita ang mga angels na dito natulong sa atin. Sa ating pag-missionary, sa ating bibenta ng mga books. Nandiyan ang mga angel, hindi natin nakikita. Kaya hindi natin maintindihan lahat. Kasi ang kaaway din ng mga angel. Sabi ni Ellen G. White, kung nakikita niyo lang lahat ng nangyayari sa great controversy dito sa church, lahat ng mga forces between good and evil, na invisible world, walang panahon para mag-joke-joke. Ano panahon para mag-joke-joke? So, meron din tayo life, death, and resurrection of Jesus Christ, na nasa Bible, syempre. And experience of salvation, syempre, yung justification. When we are baptized and we accept Christ, He forgives us from all our sins. And sanctification, which we are ongoing. So, are we saved? Yes. Are we being saved? Yes. Are we still going to save? Yes, depende kung anong phase. Kasi tatlong phase yun. And may glorification na when Jesus comes. Hindi ibig sabihin na saved ka na. Wala nang ayusin. There is sanctification. So, we have to fight our inner man, our fallen nature. And then, we have also the growing in Christ. Ang ibig sabihin pala nito, yung mga dinidemon possess ay talo na. Minsan may mga kwento tayo, nakakatakot dahil itong nangyari sa mga demon possess. Kitang-kita ko ng apoy, bata. Kita ko, mismo sa harap ko, lumulutang yung mga tao sa baptismal pool. Pero pag nakatawag sila ng Jesus, takbo ang kaaway. Takbo talaga. Minsan, ako rin ang inaatake. Doon, sa Manila. Nararamdaman ko na parang merong umaatake sa akin. Minsan magkakasakit ka na wala namang reason. Minsan talagang spiritual warfare. Pero pag tinawag natin ang Panginoon, talagang takbo ang kaaway. Kasi sabi sa Romans 8:30, Romans 8:30, dun sa last chapter, nothing can separate us from the love of God. Ours, or persecution, etc. Because God has, sabi nga ni Jesus sa cross, it is finished. Tapos na ang victory over sin, over forces of evil. And then we also have the church, which is the community of believers who confess Jesus Christ as Lord and Savior. So, the church derives the authority from Christ, who is the Word, and the church is the bride, and so on and so forth. And then we also have the remnant. Ito yung topic dun sa Theological Forum. Remnant and its mission. Mga kapatid, gusto ko lang i-report kung anong natutunan ko sa ayas. Meron din forum, ang ating mga scholar dito sa Southeast Asia, nandun sa ayas ng how many weeks ago. And ang pinag-aaralan, itong pangalan na remnant. Yung remnant po, yan ba ay talagang meron pa bang ibang remnant? Meron pa bang remnant within the remnant? Meron bang remnant na hindi pa visible ngayon, pero magiging visible later? Meron bang remnant na kung ano ang klase ng remnant? Yan po ang pinag-aaralan ng ating mga scholar. At yung mga minsan may mga offshoot na sinasabi nila, ito klaseng remnant, something. Pero I'm very happy that our church really studies the Bible. At meron tayong kapatid na nag-aaral ng Bible. Ito ang focus nila. And ang napakaganda nun, no changes. Lahat nandun pa rin sa Bible. And our belief here is very, very solid. From prophecy, pag tinignan niyo yung mga prophecy, nandun sa mga DVD ni Bezion at saka ni Sir. Kita, at saka nandyan din sa Great Controversy. Pare-pareho ang kwento. Ibang tao yung kwento. And you will see that we are really the remnant. Pero, may implication ito. Sabi dun sa ating ni Dr. Sabuin,
yung dean ng seminary, merong, kung tayo ang remnant, Seventh-day Adventist Church, merong implication. Ang isa sa mga implication, the dragon is angry with us. Ibig sabihin, tatanggalan tayo ng, aatakihin tayo. Kasi sabi sa 12, Revelation 12, and the dragon was wroth with the woman, and he sinned. So talagang, kaaway natin. At atakihin tayo, minsan ang iba sa atin ay kukunan ng freedom. Kaya yung mga kasama natin yung pinapanalangin ngayon, nakulong. Dahil galit ang kaaway sa atin dahil tayo ang remnant. Yung iba sa atin ay magiging martir. Tanggapin na natin yan. Tayo ang remnant, meron tayong mission at merong implications dahil tayo ang remnant according to prophecy. Pero meron tayong mission. Ang mission natin mga kapatid ay to, yung binasa ni Kuya Jun, spread the whole world. And we will emphasize that more later dahil hindi namin kaya tapusin ang mission. Kaya yung mga teachers sa AFP, yung mga layman natin na masisipag, magre-retire din yan. Ang ating mga kabataan ay dapat nating maturuan. Dapat lahat tayo, kaya sir, yung ginagawa ninyo ng pag-Bible study. Kaya pag nanonood ako ng kanilang shooting, ako yung nag-operate ng switcher, ako yung nag-enjoy. Nagtatakas ko yun, buti na lang, sabi niya, sir, pinagpapasensya at pinagtsatsagaan mo kami. Sabi ko, Kuya Jun, ako yung nag-enjoy pag yung mga Bible verses ay narinig ko. Hindi nag-asawa kasi matagal ko memorize yan. Kasi yung Daniel and Revelation nga, C- nga yung grade dyan eh. Kaya kahit inulit-ulit ko pang panoorin yung Mark Finley na Discovery 08, nakapamigay na tayo ng siguro 7,000 na DVD. Hindi ko pa rin nag-gets masyado yung 2,300 days. Kaya pag pinapakinggan ko si Kuya Jun tsaka si Sir, so mga, ano nila, tapos yung iba pa, mas lalong nag-gets. Nag-gets yung messages. So yan po ang ating remnant in its mission. And then unity in the body of Christ. So tayo po ay isang body and we are rich and poor, male and female, high and low, and we are all brought together in Christ with the Bible and the Spirit of prophecy. Of course, baptism natin, okay, I think, very nice. And Lord's Supper, naroon natin kanina, spiritual gifts and ministry. Meron pa bang naniniwala sa inyo na wala kayong role sa ating church? Sino ang nalalaman ang kanyang role? May magaling mag-gitara, merong nurse, merong mga driver, ayan siya. Ako, hindi ako nahihiyang driver ako pa ito. Kasi, talaga naman, pag binilang ko yung hours sa ministry, pinakamarami talaga, driving ka. Driving. Pinag-drive si Pastor Vic, pinag-drive si John Wood, si David Ashery, si Kuya Jun, mga tao ng Diyos pinag-drive. Nagkwenta pa ako dun sa yung crossing na may sa Greenfield. Galing ako sa airport. Pinag-drive ko yung isang man of God. Pinatid ko sa airport. Pagbalik ko, sir, antok na antok talaga ako, TYC time. Oo, nakwento ko na dito. TYC time. Kami ang nag-video, ibig sabihin, una kami sa church. Huli rin kami sa church. Kasi may video eh. Kailangan doon ka na. Pagkatapos mo, babak ako pa lahat yung files. Tapos paghapon, 12 na presentation sabay-sabay. I-record mo na. So, hirap ng 12 na camera, hirap ng 12 na tripod, 12 na extension, 12 na ilaw, na mic. Tapos isi-save mo lang lahat. Sa 4 na araw, 5 araw, nakakuno kami ng 500 gigabytes. So, tapos yung mga speaker pa, kung saan gusto pumunta, eh, enjoy din tayo ang drive. So, enjoy din ito. Minsan nakalimutan na ng kumain at sa matulog. Pero, katulad nga ng Acts, wala nang sa'yo yan, akin yan. Lahat yan sa akin. So, hinatid ko yung isa sa mga speaker sa airport. Antok na antok ako, sir. Pauwi. Usually, natutulog ako pag mag-isa ako pag straight yung daan. Lalo pag walang pasalubong. Sinasadya ko na mabuti nang sadyain kaysa hindi mo sadyain na makatulog ka. So, antok na antok talaga ako, sir. Expressway, pabalik ako. Pagdating dun sa may, sabi ko hindi ko nang kaya, dun sa may Caltex, bago mag-Santa Rosa exit, lumabas ako.
Parada ako, tutulog ako. Pag-gising ko mga kapatid, mga 1 hour ata ako sa natulog. Wala na nang ako, drive na ako mag-exit. Pagdating ko sa exit, pagtingin ko sa Sprite, saka sa Coke, sa Royal. Antok na naman ako. Ay ko, grabe, 5 minutes pa na ako nag-drive. Siguro naipon talaga yung antok. Pag long drive, naipon yung antok. Labas ako, pagdating ko din sa may Bel Air. Traffic light, wow. Tulog. Kasi ang traffic light, 40 seconds, 40 seconds, 40 seconds, 40 seconds. So mga 3 minutes, pwede ako matulog 3 minutes para nang mawala yung antok. Tulog ako. Ako, pag andar na masakyan, marinig yan. Ako sa andar ulit. Pagdating naman, may traffic light ulit sa Greenfield. Ang problema, sir, ako yung nasa harap. Ibig sabihin, ako dapat yung unang magigising sa mga tao na makatulog doon sa traffic light. Nanalangin ako mga kapatid. Lord, gisingin niyo ako pag green. Tulog ako. Ganito, pag napaka-precious pala ng tulog sa mga taong hindi na nakakatulog na masyado. Parang gutom. Nagutom. Tulog ako. May narinig ako mga kapatid. Sabi, win! Lalaking buhay, win! So, katok na ito, gising ka, pagtingin ko sa harap, green! Andar ako, pagdating ko sa may gitna, pagkalakas ko ng konti, sabi ko, di parang computer na nag-i-start 0, hindi pa niya alam kung anong nangyayari. Basta tumawid ako dahil green. Nasaan ba ako? Sabi ko, galing na ako sa airport na alam ko mag-isa lang ako. Hindi natin yung speaker. Tingin ako sa salamin. Baka nagtatago sila Ivan sa likod. Sila Alvin, sila Paul. Kasi yung mga kaibigan natin, minsan gusto lang sumama eh. Kasi gusto nila makasama yung speaker. Baka nagtago, doon natulog. Baka hiniram kasi nila yung susi, tapos baka hindi na rin. Hindi nga, wala naman. Totoo. Sa langit, malaman natin kung sino kung ano yung narinig mo yun, guni-guni ba yan, ano? Sa langit, malaman natin. Kasi sa langit, naka-record lahat sa video, lahat ng nangyayari dito sa lupa. Kahit lahat ng iniisip natin na pinaplano natin na hindi natin nagagawa, naka-record doon. So may YouTube doon sa langit. Mag-review natin lahat ng ating mga kiniklik sa internet. Ako, kailangan natin magsisi bago na makita ang record para ma-erase ang record. Diba? So may narinig akong boses, win. So, sabi ko, kailangan natin hanapin sa Bible. Meron ka sa Bible mga narinig na boses? Meron si Samuel. Pagdating ko sa AUP, a devotional, usually, 6:30 to 7, prayer. Katulad ng ginagawa sa SSD and PUC sa United Prayer. Tapos 7 to 8:30 yung session 1, devotional. At 8:30 to 9, yung session 1. Tapos pagdating ko dun, nasa session 1, sa devotional, session 1 na pala. Pagpasok ko sa church, ay wala nangyayari. Nag-pray pa rin yung tuloy-tuloy yung prayer. Hindi yung 6:30 to 7 na prayer. Tumuloy-tuloy ng mga 2 hours. Tapos sabi ni Pastor Dave Ashley, mayroon siyang camera, pinakita niya sa akin. May mga 300 na tao doon na nag-pray sa harap ng PIC. Nakaluhod lahat. For 2 hours. Nag-pray. Okay yan talagang ginagawa ng Holy Spirit. Mas muna yung Holy Spirit, para kumain at saka maligo man lang. Muna sa bahay. Inisip ko pagkailangan ako. Ikaw muna. Parang may narinig ako sa bahay. Sa salita. Hindi yung same hour na nananalangin yung aking mga kapatid sa PIC. Ngayon, naalala ko yung sa Acts. Yung ilang nananalangin sila na kami ng Holy Spirit sa kanila. Sabi ko, baka pag nananalangin nyo yung mga kasama sa ministry, ang dami-dami nila. Pare-pareho ako nilang panalangin. Hours and hours. Nakapray na kayo ng 1 hour. Naku, mag-join kayo ng prayer. Sabi ko, United Prayer. Siguro, pag nananalangin ang mga kasama natin sa ministry, at saka tayo talagang lahat na yung energy na bigay mo na sa gawain, kinukomfort siguro sir ng Diyos yung mga antok na driver. Baka ginigising sa traffic light. Yan ay malalaman natin sa langit kung totoo o hindi. Pero para sa akin, naniniwala ako na tinutulungan tayo ng Diyos. Spiritual gifts and ministries. Kaya hindi ako nahiyang sabihin ko yung na driver. Dahil
Nakakasama natin ang mga fellow workers natin dyan. Also, we have the gift of prophecy. Andyan kay Ellen G. White. And then, natutunan ko lang, hindi ko alam kung kaninong mga sermon ko natutunan sa mga sinusunod ko na video. Sabi daw, yung spirit of prophecy ay yun ang spirit na tutulong sa atin maintindihan yung prophecy. Sabi ko, kaya pala nandiyan yung mga prophecy, hindi maintindihan ng iba. Kasi wala silang spirit of prophecy. Ang spirit ng help sa atin maintindihan ang prophecy. That's why, binabasa natin ang patriarchs and prophets, ang great controversy, ang testimonies to the churches, because yan ang nag-manifest ang spirit of prophecy, the ministry ni Sister Ellen G. White. And of course, we have the law of God na pinapamemorize natin sa lahat ng ating mga anak at mga estudyante, especially the Sabbath, which is in our name. Sabi dyan sa Sabbath, dahil ang Diyos ay nagpahinga ng Sabado. Meron ngayon kumakalat na issue na about cooking on Sabbath. Ngayon, as Adventists, pumupunta tayo lagi sa Bible. Ngayon, meron akong kwento. May kaibigan tayo na nag-preach against cooking on Sabbath. Sabi ko sa kanya, sige, subukan mo i-prove yan. Subukan mo i-prove to. Pero sabi ko, palit naman tayo ng side. Kailangan natin hanap sa Bible. May ninanap ko mga kapatid sa Bible. Sabi ko sa kanya, sabi ng Diyos, on the 7th day, let there be food. Hindi naman totoo yun, di ba? Kasi minsan nag-away ko, sabi, paano yung microwave? Hindi naman yung cooking na. Alam mo naman buong araw man yung microwave. Di ba? So, tinignan ko ating church website, nakalagay doon, buying and preparation of food. Hindi ko makita yung cooking. Buying and preparation of food. So kayo na bahala, manalangin. At saka sa Diyos, kung anong ibig sabihin nyo. Kasi hindi ako ang boss nyo. Ang Diyos ang ating boss. So, ito ay ating itanong sa ating Panginoon. Merong mga nagsasabi pero dapat yung nakasulat. Actually, dinidefensahan ko yung ating kapatid. Kasi, ang sinisita lang niya ay cooking. Pag pumunta ka sa writing ni Ellen G. White, pati pag-shine ng sapatos, pagpaplansya, marami, mas naigit pa. At pagpunta ka sa church website, pagkarga ng crudo, kailangan ginagawa Friday before. So marami tayo kailangan matutunan. Kaya nga tayo kailangan mag-review, kailangan natin ma-sanctify ang ating mga practices dahil we are not perfect. Diyan din ang stewardship. Wow, ito ang isa sa mga favorite na topics ko. Stewardship. Kasi mahilig ako dati sa business. Sa business may profit, may investment, may ano. Pag nalugi ang bangko, wala na yun. Pero ang bangko sa langit, hindi nalulugi. Pag binasa niyo sa likod ng aking van, nakalagay dyan, Revelation 22:12. For behold, I come quickly, and my reward is with me, according as His word shall be. Dinikit ko po yan sa likod ng aking van, dahil yun talaga ang gusto kong lagay doon. Dahil, sabi dyan, Adventist tayo. Come quickly. That's my reward. Come my reward. Of course, we are not saved by grace. We are not saved by our works. We are saved by grace. Pero ang ating works ay nakalista sa langit. At pagdating ng ating Panginoon, may reward. Yung inyong paggigitara, yung inyong pag-prison ministry, at yung inyong pamimigay, sir, at pagpupuyat, pagsisermon sa camera na para marinig ng inyong mga classmates, ma'am, yung pag-missionary ng ating mga kapatid sa life. Encourage. Kaya lahat ng gustong pumunta sa church, sakay. Kung kailangan ng pakainin, sabi sa mga camp meeting, sige daw, yan. Of course, we have Christian behavior. And nakalagay dyan sa Christian behavior, this means that our amusement and entertainment should meet the highest standards of Christian taste and beauty. Daw, ang ganda ng wordings. Hindi niya sinasabi, huwag kayong magsayawan. Huwag kayong pupunta sa disco. Pero sabi, it should meet the highest standards of Christian taste and beauty. Ngayon, nasaan yung highest standards niya? Nandito yan sa Bible. Whatsoever is true, whatsoever is honest, whatsoever is just, pure, lovely, of good report,
virtue, praise, think about these things. So, tataas natin ating mga standard of entertainment. Sabi niya, Ellen G. White, walang ibang pinakakalaban ang gawain ng Holy Spirit kundi ang amusement. Amusement. Tapos pag tinitingnan natin ang mga testimony ng ating mga kapatid na dati nandun sa entertainment industry, ay talaga palang totoo. Usapan namin kanina ni Josh na yung mga testimonies nila. And of course, we have marriage and the family. Naniniwala tayo na ang mga tao ay it is not good for man to be alone. And meron dito maganda mga kapatid na meron akong question. Ang divorce ba ay biblical? Is it ideal? No. It is in the Bible, but it's not ideal. Even Jesus said, si Moses, kaya lang siya nagsulat ng about divorce kasi matigas yung divorce. And in the beginning, He made man and woman. Pero may magandang statement dito ang ating church. Although some family relationships may fall short of the ideal, ganda ng pagka-wordings ito mga kapatid. Minsan, meron mga bagay na napakagandang sabihin sa magandang paraan. Hindi niya sinasabi na yung mga divorce, ganyan-ganyan. Pero ang nakasabi dyan, although some family relationships may fall short of the ideal. Oh, ganda ng pagkasabi, hindi masakit. Pero totoo, may fall short of the ideal. So, ang ganda ng pagkasabi ng ating church dyan. And then we have Christ ministry in the heavenly sanctuary. Nandiyan din sa great controversy at saka sa mga prophecy presentations natin. And the second coming of Christ, which is visible, literal, and worldwide. The death and resurrection after the wages of sin is death. And the millennium and the end of sin. And then we have the new earth where there will be life, everlasting life, joy, and learning. Learning. Ibig sabihin, mayroong Adventist University of Heaven. Hindi na pala Adventist kasi nag-second coming na. University of Heaven na lang siguro mga. University of Heaven, Philippines. Ewan ko lang. Kung ano. So we are going to continue learning. Even in heaven. Everlasting learning. Kaya huwag kayo mapagod ka-aaral. Dahil sabi sa Bible, study to show the yourselves approved unto God. But suffering and death, wala nang quiz. Walang exam. Sino yung kanina yung working student kanina nag-worry siya kung may confusion sa nakaka-enroll. Wala nang suffering doon. Aral lang ng aral. Para tayo nasa theological forum pa yun doon. Lagi. And the speaker, of course, is Jesus Christ. Moses, maybe Abraham, maybe. So, yan po ang ating church. Napakaganda. We see ourselves in prophecy. We see our role in the Bible. And we see our mission. And we see until the end. Ang ganda ng Bible. Ang ganda ng ating church. Napakalinaw. And hindi lang ito para sa ating mga kapatid. Ito ay kailangan natin ma-share sa lahat ng tao. Kung ako'y naglalakad sa mall sa Alabang, nakikita ko yung mayayaman ng mga tao. Meron silang refine ang kanilang pag-uusap sa kanilang mga pamilya, sa mga kainan. Pag sila ang mga damit nila ay magaganda, mahalid. Pag pumunta ka sa bahay nila, mas marami pang sasakyan kaysa tao. Pag pumasok kayo nakapasok na ba kayo sa Ayala, lalo na pag Christmas. Napakaraming Christmas light. Kami pumasok doon, nung kami bata-bata pa, kami nangangarap. Pag napunta kami sa Alabang, napunta kami sa ATC. Kasi nandun yung mayayaman. Kumuha ko ng inspiration sa kanilang mga grounds, sa kanilang mga siguro ganyan. Ano pa yung business niya diyan? Ina-analyze namin yung mga tao, o tsaka yung mga kaibigan ko. Nangangarap kami, nandun kami titira, balang araw. Pero sa aming kayabangan, tatlo kami. Ako, si Mark, saka si Israel. Si Israel ay working student dati. Tapos, siya ang pinakamahirap sa amin tatlo. Si Mark, anak ng missionary. Ako, worker. So kami ang nag-delivery kay Israel.
Pero dumating ang panahon, kami ni Mark, saka ako, nag-work, si Israel ang nakatira doon sa Ayala, Alabang. Sabi namin, kaya baka natin Mark. Tingnan mo, yung ayaw natin gawing officer ng ating puro company man lang, siya ngayon ang nandun nakatira sa Ayala, Alabang. Binabaliktad ng Diyos ang gulong. Ang buhay parang gulong. Yung mayayabang, ina-humble, tapos yung mga humble na hindi makabayad ng tuition, naka-drop out na lang sa AAT, ay na doon nakatira sa Ayala, Alabang Village. Na ang internet ay 8 Mbps libre pa dahil naka-open yung office point ng kapitbahay. Pero tinitingnan ko mga kapatid, itong mga tao to, kailangan ito ma-reach. Sabi sa book na Evangelism, yung mga highways, sinabasa ko yung 6 Testimony Volume 6, yung mga highways daw, yung mga nandun, yung mga taong may influence sa society, yung mga nasa government, yung mga teachers, yung mga pastors ng ibang mga religious organizations. Yan po ay mga mahal din ng Diyos. At yan din ay tinatawag ng Diyos na come out of her my people. Kaya daw, din daw, unahin natin, ngayon pag naglalakad ako doon, paano kaya natin ma-evangelize? Hanggang ngayon, pinapanalangin ko pa rin kung kailan tayo makakarating doon mga kapatid. Pero amang nag-practice tayo dito sa gubat. Pagbutihin natin, kasi sabi ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, yung mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Kaya, pupunta na tayo sa... ito 2 minutes na lang. Sabi dito mga kapatid, we have a message for the Lord to bear to the world. A message that is born the richness of the Spirit's power. Bago pala yan, binabasa ko po itong galing kay Kuya Jules. Na yung New Beginnings na DVD ginawa noong 2000. Meron pa akong na-discover dito na hindi ko pa narinig. Sabi dito, of course, nandiyan yung mga motivation. Go ye therefore, Matthew 28. This can be done by personal efforts. Personal effort, yung DVD natin, siguro gagana rin yun. Pero ang pinaka-epektibo, pag tinignan lahat ng klase ng ministry, yung ginagawa rin ng house to house. Personal effort. Si Jesus nag-preach sa marami. Pero pag tinignan mo yung mga fruits, yung mga one-to-one congregation niya, ang pinaka-effective. Nandiyan si Nicodemus. Nandiyan yung mga disciple niya, may one-to-one niya. Nandiyan si Zacchaeus. Nandiyan si Mary Magdalene. One-to-one congregation. Personal efforts. Tapos it is the privilege of every Christian not only to look for the haste of the second coming, but to hasten. Every Christian, lahat tayo, papamadaliin natin ang second coming. Long as God awaited for the spirit of service to take possession of the whole church. Spirit of service, ibig sabihin, parang yung nasa, minsan kinikriticize tayo sa pag-ating benta ng ating mga bahay dahil hindi naman kailangan. Sobra-sobra yung bahay, ibibenta daw. Ayun, masyado ka ng extreme. Pero pag tinignan natin sa Acts, yun ang ginagawa ng mga disciples. So, sabi dito, spirit of service to take possession of the whole church. Kaya ito ang gusto natin mangyari mga kapatid. Hindi lang si John at si Sarah at yung iba-iba lang ang nag-prophesy according to Joel 2 na lahat sana tayo marunong mag-Bible study. Lahat sana tayo natulong sa gawain. Bakit? Dahil ito mga kapatid, kung hindi kayo tutulong, it is at your disadvantage. Tingnan nyo to. Tingnan nyo ito mga kapatid. Sabi dito ay mga comments, mga book ito ni Mark Finley. Yung mga comments ni Mark Finley, sige lang. Basahin natin later. Pero yung mga galing sa writing sinarunduan ay ito. All whom the heavenly inspiration has come are put in trust with the gospel. So pag ang truth ay natutunan natin, tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos, i-share ito sa iba. Okay? All who receive the life of Christ are ordained to work for the salvation of their fellow men. Kaya tayo may simbahan, kaya may bubong, kaya may ilaw, kaya may church organization, para yung ating mga kapitbahay ay
evangelize. Turuan natin sila for salvation. At yung mga tao nakikita natin sa Diyos. To take all who take upon themselves his sacred vows are they were pledged to be co-workers of Christ. Sabi pa dito, okay, iba-iba ang gift. Some are apostles, some are prophets, some evangelists, some pastors, some teachers, and for the perfecting of the saints. Ito yung matindi. God has not given His ministers to work the setting the churches right. Mali yung pagbabasa ko. God has not given His ministers the work of setting the churches right. Ano daw? Malalim ito mga kapatid. Kaya, siguro, i-isin ko itong pagkasin. Hindi daw po ang trabaho ng ating ministro ay ayusin ang ating kalagayan sa simbahan. Alam mo ba kung kaya nga siya ministro? No sooner is this work done, apparently, that it has to be done over again. Pag inayos-ayos ng mga ministro ang ating mga problema dito sa simbahan, pagkatapos niyan, meron rin problema na ayusin ulit. Let's continue to read. Church members, ito mga kapatid, you listen to this like your life depends on it. Church members that are thus looked after and labored for become religious weaklings. Yung mga church members na pinapayagan silang alagaan lang, nagiging mahina. Subukan nyo magpaalaga sa hospital ng matagal na panahon. Di ba? Kayo yung manghihina, hindi na kayo makabangon. Kasi hindi nyo ginagamit ang inyong mga spiritual muscles. So kung gusto nyo maging weakling mga kapatid, madali lang, kulang kayo dyan. Huwag kayo mag-join ng ministry. Huwag mag-join ng evangelism. And according to the spirit of prophecy, you will be a weakling. Matindi ang sinasabi ni Ellen G. White mga kapatid. Ito pa, if 9/10 of the efforts has been put forth to those who know the truth, that has been put forth to those who know the truth, kayo, had been put forth for those who have never heard the truth. How much greater would have been the advancement rate? 9/10? Tinatanong ko yung ating mga kaibigan, tingnan natin yung pera natin. 9/10 ba talaga niyan for evangelism? Baka 10% lang. Baliktad. Hindi ko alam kung tama yung interpretation ko. Sa akin lang yun. Diyan ako akong tatanungin. Gusto ko yung budget ko ganyan. 90% evangelism, 10% local ministry. Kung akong tatanungin, hindi ko yung pinaforce sa inyo. Pero kung akong tatanungin personally, sa aking influence, sa aking kapirahan, na wala na, ubus na. Kami bili ng mga camera at saka ng mga pang-ministry. Hindi natin kayang tapusin ang gawain. Kailangan lahat tayo goal. Sabi pa ni Mark Finley, it seems that our church are nurtured to death. Ito ang problema natin mga kapatid. Inaalagaan natin yung church natin para mamatay. Subukan nyo alagaan yung walang sakit. Doon nyo lang sa hospital. Huwag kang babaon. Baka ikaw ay magkasakit. Mga kapatid, hindi siya nagalaw. Kailangan niya i-exercise ang kanyang mga spiritual muscles. Sabi ni Mark Finley, our churches have been nurtured to death. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng more nurture. Kailangan natin matuto kung paano magtrabaho sa gawain. Kaya pala, nag-iisip-isip kami ni Brother Israel. Kanasa, yung elder natin sa Luzon. Estudyante ko na yan, pumsay din yan, Jerome. Theology sa dati. Kaya lang, namatay yung kanyang mother at church. So nag-compsay siya. Hindi siya makabayad ng tuition, nagtrabaho na siya. Ngayon, siya ang nag-i-employ ng mga graduate natin sa compsay. Worker niya ito minsan doon. Kinibenta ko sana sa kanya, naalala ko. Nandun pala siya nag-work. Minsan. Sabi namin ni Israel, bakit pag nag-voice of the tayo? Tapos, pagbalik natin dun sa bisita natin sa una nating church na Ginasubo, wala na halos.
yung mga biniligan natin 18, dalawa na lang nandun. Bakit gano'n? Ano kailangan? So question mark. Ngayon kung hindi tayo maghula-hula, punta tayo sa mga libro natin. So nandiyan ang paraan. We do our things from our books. Otherwise, kung ano-ano lang inventahin natin. The greatest help that can be given our people is to teach them the word for God, to work for God. So tinatanong ko si Brother June, kay June, nagtuturo ka mga Bible study? Kasi lahat tayo dapat mga kapatid, marunong ng Bible study. Lahat tayo dapat katulad ni Sir, kahit at saka ni Kuya June, kahit hindi natin mag-gets, okay lang. Pag hindi mag-gets, sabihin, hindi ko naintindihan. Next time, I will ask and then I will try. So mga kapatid, binasa ko to, pumunta ako sa 70 and to depend on Him, not on the ministers. Ngayon, pumunta ako sa 70, page 19. Ayan. 70, page 19. And yung chapter pala na yun ay ito, work of the work for church members. And sabi dito, yan yun. I am not come to call the righteous but the sinners to repentance. Tapos ito yung binabasa natin kanina mga kapatid. If we are becoming weaklings because we are not doing the work. Ito pa. It weakens those who know the truth. For ministers to expend time of them that should be given to the unconverted. Aha! Pag ang mga minister pa natin ay pinaggagastos natin yung panahon para time and talent, it weakens us. Sabi, parang baliktad ito mga kapatid. Saan nyo lang maigil? It weakens those who know the truth. Alam na natin ang Sabat. Ngayon sinisermon na tayo tungkol sa Sabat. Nangihina pala tayo niya. Dapat, anong ibig sabihin ito? Basahin natin ng tuloy-tuloy. So, okay lang na in many churches, there's preaching and preaching and preaching. So, no problem with that. Basahin nga natin ang mabuti. They have not worked during the week to carry out the instruction given them during the Sabbath. Ano yung instruction? Go and share. So long as the church members make no effort to give others the help given them, so tinuruan tayo about the Sabbath. Pero kailangan natin ituturo sa iba. Tinuruan tayo about lifestyle, Christian lifestyle. Kailangan natin ituturo sa iba. If we do not do this, patin dito mga kapatid. So long as church members make no effort to give to others the help given them, great spiritual bitterness will result. Hindi ako nagsabi niyan. Sabi ng Prophet Ellen G. White. Pag hindi natin ginagana ang ating mga missionary works, missionary spirit, tayo ay manghihina. So, anong gagawin natin mga kapatid? Para ang ating mga churches ay automatic na nag-grow. Sabi daw, the greatest help that can be given our people is to teach them to work for God. Oh, may question ako. Tinuruan na ba kayo dito mag-Bible study? Sino ang naturuan na in the last year mag-Bible study? Or in the last 5 years, sino ang naturuan dito sa church mag-Bible study? Yun, ang kulang. Yun, ang kulang mga kapatid. Dun sa Ayas, yung pinapakinggan namin ng video. Sa Mindanao, gumawa sila ng survey. Sinurvey nila ng mga church doon sa mga Mindanao, sa mga pastors. Yung kung sino ang mga hindi pa naturuan ng Bible study. Meron isang church na hindi nag-grow. Ang hirap alagaan. Alam niyo kung bakit? Kasi in the last 10 years, hindi man lang sila na-lecturean kung paano mag-Bible study. Last 10 years. Walang nagturo sa kanila Bible study. Hindi tayo nasunod. Kasi sabi, the greatest help that can be given our people is to teach them to work for God. Hindi pala yung pagkakatayaran natin, sermon natin, kumusta, ganyan, the text. Turuan pa na dapat natin medyo. Mag-Bible study rin katulad ng ginagawa nyo. Sa ibang quotation ko ng Ellen G. White, sabi niya, the things that bring you close to Christ will help you bring others closer to Christ. Kaya pala,
Pag marami ako napapakinig na MP3 na tungkol sa Bible, sa mga belief natin, gusto ko rin niya i-share. Kasi, dun ako lumakas pa tayo, kaya gusto ko share. Pag may nag-download ako galing sa Mark Hindi na mga video, pinanood ko, ganda. Gusto ko rin yun i-share sa iba. Kaya kung tayo gumaling sa parampara sa Bible study, gusto mo rin mag-Bible study. Ngayon yung magkaka-idea tayo kung ano yung pwede natin gamitin ni ministry. Kung ano yung ministry na doon tayo lumakas ang ating pananampalataya, yun din ang ministry na i-gawa natin sa iba. Sa akin, isa sa mga ministry yung nakatulong sa akin, ang education ministry. Ako, ang parents ko pareho teacher sa Adventist school. So, hindi pa ako marunong sumulat at patakbo-takbo na ako sa classroom. Pa-drawing na ako sa chalkboard. Nakuha na ng mga gulong at saka mga animals dyan habang natutunan ang aking mother. So, marami pa ako natutunan. Halos lahat ng beliefs ko natutunan ko dun sa Naga View. Sa pagtuturo ng Naga School, AY, sa pagkikwento ng aming teacher, sa pagsabado ng hapon, kahit hindi naman required, punta na kayo dito, punta ako kayo ulit ako LGY. Yun, kaya gusto ko pa rin, masaya lang ako sa AUP na nakakatulong tayo sa ating education ministry. Not to depend on him, not on the ministers. Let them learn to work as Christ worked. Let them join his army. Of course, our ministers are okay when they are preaching here. But the church members are not expected to expect a sermon every Sabbath. So, our ministers are not to spend their time laboring for those who have already accepted the truth. With Christ's love burning in their hearts, they are to go forth to win sinners to the Savior. So yung mga ministro natin, pabayaan na natin silang mag-evangelize. Tayo, alagaan natin sarili natin, tapos tayo rin mag-evangelize. So natin biglang problema yung ating mga minister. Kasi, sabi dito, dapat sila ay nagtatatag ng mga churches. So huwag na natin problemahin ang ating mga pastor na kapatid. Let us go to the Bible ourselves. And pag dumating yung pastor, let's encourage him. Tayo magtulungan. Kasi tayo magkakakampi dito as remnant. Okay, ano pa ating gagawin? Beside all waters, they are the soul seeds of the truth. Place after place has to be visited. Ito yung gawain ng ating mga ministro. Church after church is to be raised up. Those who take their stand for the truth are to be organized into churches. Pag may mga bago niyan, organized into churches. By the way, hindi na ko yung church planting policy LGY. Hindi naman pala kailangan na napakaganda ng church. Sabi daw, humble worship place. Ano yung ibig sabihin ng humble? Ibig sabihin, basta lang humble. Siguro parang just copy how Jesus was. Sumasaan si Jesus pinanganak. Humble. Okay na yun. Those who take their stand for the truth are to be organized in churches, and then the minister is to pass on to other equally important fields. So, ito ang matindi. Mga kapatid, na palagay ko kailangan natin tutukan pa ng dagdag na attention. Just as the church is organized, kailangan just. Pag may mga bagong binyag, just nga. Let the ministers set the members to work. Bagong church, bagong mga binyag, let the minister set them to work. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sabi ni Mark Hindi, dun sa Ministry in Motion.tv, in-interview siya ng General Conference Ministerial Association. Mark, you have many experiences. You are supposed to be retired, but you are still running around. What is your, sabi niya, I learned something from our division president in the fastest growing division in the whole world. Sabi niya, Mark, huwag ka muna uuwi. Pagkabinyag natin itong 300, itong 1,000 na binyag natin, Sabado ngayon, binyag sila lahat, libo-libo, daan-daan. Kinabukasan, tuturuan natin sila mag-Bible study. Grabe yan. Ganun pala yun. Ganun yun, bagong binyag. Next day, yan ka mag-Bible study. Tuturuan mo agad sila magliman. Sabi ko, nasaan tayo nakasulat? Dito ko nakita mga kapatid. Sabi, just as soon. Very soon. Kinabukasan lang,
layman na ang tunuro paano sila mag-Bible studies. They will need to be taught how to labor successfully. So yung mga ministers natin, let the minister devote more time in educating than preaching. Let him teach the people how to give others the knowledge they have received. Mas challenging nga naman sumimba kung hindi ka lang makikinig yun. Ako, actually, tinatamad ako kung walang gagawin. Yun, maliligo ka, magbis ka, plancha, tapos gasas ka ng tulog, upo ka lang dyan. Di ba? Buti lang sana kung doon ka nakaupo sa maraming sinasabi na nasa Bible na hindi mo pa alam. Pero yung ating nalalaman para mga kapatid, kung tayo may part, di ba? Ito, hindi ko kinakantsawan yung mga, pero psychology lang. Mas ganado kayo sumimba pag may part kayo. Totoo? Huwag ako kayo sumimba pag may part kayo. Mas ganado tayo sumimba pag may part tayo. Di ba? Kung hindi naman ako kailangan ko sa PIC, may 3,000 naman na iba dyan na pwede mag-ayos ng camera. At ako punta dyan. Doon na lang ako sa Huyo. Walang tao. Sa PIC, hindi na sila magkasya dun sa upuan. Pag may dumating na bisita, bigay yung upuan. Dito lang, bumili siya ng napakaraan. Kasi required ang attendance. Sabi sa Matthew 14:23, compel them that my house will be full. Compel daw, sabi sa Diyos. Tinignan ko yung compel, compulsory, pilitin. Pwede parang pilitin ng mga tao kung sabi sa Diyos. So, marami na sila doon. Actually, kahit bakasyon ng December, kahit wala kayo silong lahat, puno pa rin ang PIC. E paano pag nag-check pa ng attendance ng 5,000 na estudyante? Hindi, tambak-tambak na. Kaya, mabuti ang ating ibang mga estudyante ay naka-outreach. Kasi yan ang mission. Hindi tayo pumunta doon para makinig-kinig lang, hindi para mag-share. While the new converts should be taught to ask counsel to those more experienced in the word, they should also be taught not to put the minister in the place of God. Ministers are but human beings, men compassed with infirmities. So pag ang ating mga ministers ay medyo nata-challenge, tao rin sila mga kapatid. Katulad din natin sila. Christ is the one to whom we are to look for guidance. So, the power of the gospel is to come upon the companies raised up, filling in his service. Ito nakakatawa. Some of the new converts will be so filled with the power of God that they will at once enter the world. They will labor so diligently that they will have neither time nor disposition to weaken the hands of their brethren by unkind criticism. Oops. Sobrang scroll. Ano daw mga kapatid? Ibig sabihin, some people can weaken the hands by unkind criticism. Tayo na nga lang magkakakampi dito. Tapos magkukuntsawan, titirahan pa tayo. Yung ating, sabi mo sa ibang quotation ni Reggie White, yung nag-criticize ay mas lamang hinihina ang kanyang mga kamay. Sariling kamay niya, hindi lang yung kamay ng mga kinikriticize niya, pati yung kanyang influence ay lumina. Kasi siya mismo ang nag-criticize. Pero pag lahat tayo united at naintindihan natin yung ating role as a remnant church, their one desire will be to carry the truth to the regions behind. Pag nakita natin ang mission, tinignan ko yung number of Adventists sa Pilipinas, tinignan ko yung hindi Adventist. Ang ratio about 450. Ang dami pa. Pag 20 tayo dito, tapos si Kuya John na masipag, 450 times 20, 10,000. 1,000. I don't know about mathematics. Pero, mapagod si Kuya John, i-Bible study lahat. Pero pag tinuruan niyo tayo lahat ng Bible study, tapos lahat tayo nag-Bible study, tapos yung Bible study natin, nag-Bible study rin, dahil hindi lang Bible study tinuruan natin, pati how to Bible study. Lahat tayo lalakas, hindi yung si Kuya John lang ang malakas. Diba? Kasi weakling daw yung dinatulong. So the Lord has presented before Ellen G. White the work that must be done in the cities. The believers in the cities can work for God in their neighborhood, in the neighborhood of their homes. They are to labor quietly and humility, carrying with them wherever they go the atmosphere of heaven. Ito. As a worker gives himself unreserved to
to the service of the Lord, he gains an experience that enables him to labor more. Bakit hindi ako galing kasi galing ni Sir Harry mag-schedule ng Bible study? Kasi marami na silang experience. So kahit hindi pa na-experience ko, kaya lang. May nakasakay akong mekaniko. Sinubukan ko siya bigyan ng Bible study. Ako nag-wonder, meron kayo makikinig sa akin? Hindi ako marunong masyado. Yung pala, yung mekaniko, pagkapantay mo, madali yung kamay ko nung panahon yun kasi sira yung sasakyan ko eh. Pareho na kami yung mekaniko. Gusto niya ayusin yung sasakyan ko, sabi, friend, pareho naman tayo yung mekaniko. Huwag mo na ako singilin. Saan ba yung shop? Saan ba yung tindahan ng ano? So, usap kami, ibig sabihin, meron tayong makikinig din sa atin. Sa mga katulad ni Medyo tricycle driver. Pero yung mga kapwa niya tricycle driver, ang tawag sa kanya sa paso yung pastor. Diba? So meron din pala makinig sa atin yung mga kapareho natin. Experience that enables him to labor more successfully for the master. Ito na yung sinasabi ko kanina. The influence that drew him to Christ helps him draw others to Christ. The influence that drew him to Christ helps him draw others to Christ. Naintindihan ko na kung bakit si Brother Rudelas dun sa pupunta sa trip. Namimigay ng napakaraming DVD. Pag bumuwi siya, 10,000 ang dalang DVD. Bakit kaya dun yung tao na? Yung pala, dun din siya lumakas ang pananampalataya sa Walter Bright ng DVD. Nung napanood niyo yun, totoo ito, maganda ito. Kaya kong lahat. Tinatawanan siya yung kasama niya pag-uwi niya. Sabi niya, friend, bakit kami ang dala-dalayan kasalubong ikaw kahong-kahong na DVD? Ano mo, ginagawa ko, sabi niya. Tinatawanan ako ng mga kasama ko sa barko kasi hindi nila naintindihan. Pero ito ang inutos sa akin ng banal na espiritu. Talagang ngayon, ang explanation nandito pala. Kasi doon siya na-influence siya, yun din ang gusto niya gamitin. Sa influence. Ngayon mga kapatid, I know you understand. So, marami tayong gagawin. At saka, sana naiintindihan nyo na pag hindi kayo gumawa, talagang hihina kayo. Na kailangan natin gumawa lahat. Ang maganda dito, we are assured of success. Ang lahat natin ginagawa, kahit hindi natin maintindihan lahat ng nangyayari. Meron tayong chapter 26 ng Christian Service, ang title Assurance of Success. At ang Diyos na ating pinaglilingkuran natin hindi pumapalya. God will do the work if you will furnish Him the instruments. Sino yung instruments? Tayo. Ito, meron na tayong mga nagsa-pastor sa Ayas. Sabi nila, kilala mo si ganitong pastor. He is very successful. He is your friend. What is his secret? Ay, the friend. Nandun sa Christian Service. Ito, God will accept the wholehearted service and the prayer. Next pa. Meron ba kayong mga ito, sabi ko, nandun yung secret niya. Nandyan. To everyone who offers himself for the service of the Lord, withholding nothing. Walang reserva. Is given power for the attainment of measureless results. Walang kasukat-sukat din na resulta. Kung makikita kayo mga kapatid ng mga missionary na napaka-successful sa kanilang ministry, marami silang na-influensyan, tingnan niyo ang kanilang buhay. Withholding natin. Lahat yung nasa kanilang influence, nasa kanilang bank account, nilagay nila sa ministry. Yun ang secret. In proportion to self-sacrifice, ganun din ang blessing ng Panginoon. Tingnan niyo sa Bible, sa Acts. Yun ang ginagawa ng ating mga disciples. Pagtawag ng Diyos kay Gideon, iniwan ni Gideon ang kanyang inaararo. In-offer pa niya yung si Gideon ba yun? Si Elisha yata. Elisha. Kaya kailangan natin ng maraming tao kasi minsan hindi reliable ang ating mga isip mga kapatid. Makasalanan tayo, maraming error. Sa computer pa sinasabi namin error. May mga error. Sa Google, marami silang server. Dahil pag nagloko yung iba, may iba pa. May mga 500,000 na server doon. Kasi buo mo doon nag-google. Pag nagloko yung iba, may iba pa. Ang data natin sa Google, yung mga Gmail niya, at least may 3 kopya sa iba-ibang computer, sa iba-ibang content.
may 3 kopya. Pag nagloko yung dalawa, may isa pa. Kasi, naintindihan nila, from statistics, hindi maasahan ng computer. Kaya kung may computer tayong isa, nagloko, natural lang yan. Natural lang yan. And we expect, kaya ganun din tayo. Tayo yung tulungan dahil tayo yung mga hindi perfect. Natin ang tulungan. Every deed of righteousness will be immortalized. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. May listahan ng Diyos ng mga utang niya sa atin. Parang baliktad eh. Hindi. May listahan ng Diyos ng mga kabayaran natin sa pag-uutang niya pag-uutang natin sa Kanya. Kasi sabi, every deed of righteousness will be immortalized. Ang ibig sabihin na immortalized, hindi na-erase. Jerome, kung yung database mo, na-erase minsan. Kung yung computer mo kayo minsan, nagpo-format. Nawawala yung data. Kung yung SD card niyo minsan, nawawala yung picture. Yung notebook niyo ninanakaw. Yung mga ginagawa niyo sa gawain ng Panginoon, hindi man lang yan ma-erase. Hindi yan, mas matindi pa yan sa redundancy ng Google. Kung ang Google may 3 kopya lahat ng data, ang Diyos, hindi talaga na-erase ang kanyang database. Ay sabi dyan, every deed of righteousness will be immortalized. Yung mga krinudo mo, sir, na hindi mo ma-refund sa mga church, nakalista yan sa langit. Mas mabuti pag ilista ako sa langit minsan kaysa ilista dun sa accounting. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ilista sa accounting, ma-refund yan, yung gastos mo, wala lang. Pero pag ilista sa langit, pag dating ni Jesus, ginto ang kapalit. Galing, no? Kahit hindi mo makita yung mga nabinyagan sa ginawa mo, even if the doer may not feel that he has done anything worthy of notice. Tingnan yung mga kapatid yung sino yung nagbigay ng 2 mites? Woman with 2 mites? Nag-offering siya. Naglagay siya sa offering ng 2 mites. Nakita, alam ba niya na nakita siya ni Jesus? Hindi ko alam. Siguro hindi niya alam. But the woman with 2 mites, binigay niya yung lahat niya. Nakita siya ni Jesus. Sabi niya dyan, Jesus sa kanyang disciples, yung nagbigay na yun, mas marami pa yung binigay kaysa dun sa lahat ng nagbigay. Ngayon, hindi mo maintindihan minsan si Jesus kung anong sinasabi. Paano naging mas marami yung 2 dun sa karamihan ng binigay? Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos, pag sinabi, nagkakatotoo. Pag sinabi niya, let there be light, wala namang ilaw, nagkakailaw. Kaya ang salita ng Diyos, the Word of God, napaka-kapangyarihan yung Bible na sinasabi niya. Pag ang Diyos nagsalita, nagkakatotoo. Ano nangyari? Dahil doon, hindi alam ng woman. Sabi niya, even though the doer may not feel that he has done anything, ginawa niya lang yung lahat ng makakaya. Nakita ng Diyos, kwinento niya sa disciples. Kwinento niya kay disciple. Yung mga disciples, sinulat sa mga libro. At naka-record ngayon sa lahat ng ating mga Bible. Yung ginawa ng woman. At saka tayo ay nag-motivate, naglagay ng ating kaperahan dito sa Christmas tree. Dahil nakikita natin yung example ng woman. Diba? Nakikita natin yung example ng woman. Ngayon, napakaraming ministry sa buong mundo, mga Christian ministries, na nagbibigay ng mga pera, million dollars every year. Ang appeal nila ay yung woman with 2 mites. Pag kinumpute mo yung lahat, yun ay makikredit dun sa woman. Bakit? Influence niya yun eh. Hindi alam ng woman kung gaano karaming million na dollars ang binibigay